Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan at nagpahayag ng ganito, "Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napopoot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitawan niya sa ating amang kaaway upang walang takot na makasamba sa kanya at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Hindi pa po ito ang homily. Gusto ko lang pong i-appreciate ang bawat isa sa atin ngayon. Tayo po ngayon ay nagpupurit, nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nakarating tayo sa huling araw ng ating Misa Aguinaldo ngayong taon na ito. Pwede ko po bang malaman, pwede po bang tumayo ang lahat ng nakakumpleto ng 9 na madaling araw ng ating pagnunubina sa paghahanda ngayong Kapaskuhan na ito? Sige po, tayo nga po kayo. Wow naman. Palakpakan po natin sila. Salamat po sa inyong pagsasakripisyo. Salamat po sa inyong patuloy na pagbibigay ng sarili. Magsiupo po kayo. At sa mga hindi nakakumpleto ngayong taon na ito, better luck next time. Pero wag po kayong malulungkot, wag kayong mabubugnot, sapagkat ito ho ang sikreto kong gustong sabihin sa inyo. Ito, hindi naman ho ito paligsahan. Hindi naman ho ito padamihan ng naigising sa umaga. Hindi naman po ito pagalingan ng pagsisimba. Nakita ng Diyos ang inyong pagsasakripisyo. Nakita ng Diyos ang pagsasakripisyo ninyo na gumising ng madaling araw na makipaglaban sa lamig ng panahon. Nakita ng Diyos ang lahat ng ginawa ninyo at ito ay kanyang kinalugdan. Amen? At dahil huling araw po ng ating Misa Aguinaldo ngayon, ako po'y hihingi na po sa inyo ng pangunawa. Kaya mahaba ang misa, mahaba ang homilya. Pagbigyan nyo na ho ako, huling araw na naman. At kaya ito mahaba dahil meron po akong sorpresa sa inyo. Pasok, 3 little boys. Ayan. Pasok kayo, 3 little boys.
Nakita nyo naman. Extra small, small, and medium. Ako po'y medium. Medium malaki. Ayan, nakita nyo po. Meron po silang mga dala na regalo. Dahil ako po'y may tanong. Ang unang tanong ko po ay walang iba kundi para sa mga senior. Senior lamang from 60 hanggang 100. Sige po. Unahan na lang ng pataasan ng kamay, Ang inyo pong mapapanalunan, dito kayo sa gitna at igalang natin si Jesus. Ayan. Ang inyo pong mapapanalunan ay relaxation package. Talaga naman, Ang susunod po ay Starbucks package. At PC set package. Computer set. Paano nyo nabuhat yung mga yan? Talaga naman ipinapakita pa Okay. Sa mga senior, tataas na lang ho ng kamay, wag na kayong tumakbo. Sige po. Ang tanong ay ito. Kung i-rate po ninyo ang kapugian ko, ano at bakit 10? No choice kayo. Hindi, ang tanong ko po ay ito, 60 years old lang, Sino po ang mga magulang ni Juan Bautista? Sige po, tatay, kayong unang tumaas ng kamay. Ako na po ang lalapit. Zacarias and Elizabeth. Ayan, si Zacarias at si Elizabeth. Ito po ang inyong relaxation package. Isama nyo na rin ho itong batang ito. Ayan. Abay, sinama nga. Patay ka sa magulang mo. Ang pangalawang tanong ay para naman po sa lahat. Para sa lahat. At ang inyo pong mapapanalunan ay Starbucks package. Talagang only buong taon. Only kayong gising. Para sa lahat. Ito po'y paunahan, walang kopya. Sino ho ang makapagsasabi nung 8 letters na pinagnilayan natin sa araw-araw? Sige, kayo na ho ang unang tumaas Sige po, kayo na po. Dito po kayo. Conversion, hope, readiness, inspire, silence, trust, magnify, anticipate. Ang galing. Very good. Palagpakan po natin. Kunin po ninyo ang Starbucks package. Ayan. Salamat po. At ito pong panghuli ay para sa mga bata lamang, Hindi bata ang isip. Kundi, pag sinabing bata ay 1, sige, hanggang kabataan. Hanggang kailan ang kabataan, Kuya Carlo? 1 to 40? Hanggat walang asawa. Napakatagal pala, 1 to 40. Sige, 1 to 40. Pero mga bata muna, 1 to 20 years old lang. Sige, paunahan na lang pong pumunta dito sa unahan. Mabilis lang ang tanong. Sige po, sa mga bata, mabilis lang ang tanong. Kailan ang birthday ni Jesus? Okay, sige. Ilang taon ka na, Ineng? 12. Pwede kang sumama sa grupo namin, You belong, Okay, kailan ang birthday ni Jesus? December 25. December? 25. December 25. Tamang-tama ang napanalunan mo. Ayan, parang magkakapatid tayo Ebot mo na. Ayan, salamat po. Muli po mga kapatid, salamat po sa inyong lahat ng inyong pagsasakripisyo. Salamat po sa inyong patuloy na pagbibigay ng sarili. Hindi po yon ang homily ko, sapagkat meron pa pong letter S. At hindi po ako nag-homily dito, babalik ako sa ambo. Wala na hong tanong, Baka mag-aano pa kayong may tanong. Mga minamahal na mga kapatid, dumating na ho tayo sa panghuling araw ng ating Misa Aguinaldo.
Marami na ho tayong pagod. Pagod sa pagbabiyahe. Pagod dahil sa puyat. Pagod dahil hindi lang naman ho pagsisimba ang ginagawa ninyo sa buong araw. Napakarami ninyong mga happenings. Napakarami ninyong mga ganap. Pero nandito pa rin po kayo, nananatili. Hindi dahil madali, kung hindi dahil alam natin na may katiyakan. May katiyakan sa ating iniintay. May katiyakan sa ating pinaghahandaan. Kaya naman po, ngayong huling araw ng ating Misa Aguinaldo, hindi matatapos ang ating pagninilay nang wala ang letter S. At ano po ang letter S na ito? Mahirap, sapagkat ang letter S ay walang iba kung hindi step back and step aside. Step back and step aside. At ito po ang gusto kong tandaan ninyo, mga minamahal na mga kapatid. God's greatest works begin when we step back from control and step aside for His will. Maraming pagkakataon po sa ating buhay, aminin man po natin sa hindi, gusto natin palagi ang manguna. Gusto natin ang magdesisyon. Gusto natin ang magplano. Gusto natin tayo ang bida, tayo ang may kontrol, tayo ang may huling salita. Ngunit kapag ang pinag-uusapan ay ang plano ng Diyos, madalas hindi move forward ang hinihingi niya kung hindi mag-step back. Hindi mag-step up kung hindi mag-step aside. Tinan po ninyo ang kasaysayan ng ating kaligtasan. Sa maraming karakter na ating pinagnilayan sa araw-araw nitong mga simbang gabi, mula sa iba't ibang mga yugto ng panahon, kay Abraham, kay Zacarias, kay Elizabeth, kay Maria, kay Jose, kay Juan Bautista. Ano ang common sa kanila? Lahat po sila ay tinawag ng Diyos hindi para mag-move forward, hindi para mag-step up, kung hindi sila'y tinawag ng Diyos dahil may plano ang Diyos at ang planong ito, kailangan nilang mag-step back, kailangan nilang mag-step aside upang mabigyan ng daan ang higit na maganda at mabuting plano ng Diyos sa sanlibutan. Tinan na lamang din po ninyo ang mabuting balitang ating napakinggan sa araw na ito. Hindi ba't ito'y tungkol sa awit ng papurit pasasalamat naman ni Zacarias? Kung inyo pong matatandaan, si Zacarias, na siyang asawa ni Elizabeth, ay matagal na naghihintay ng biyayang magkaanak. Pero parang napaka-imposible sapagkat sila'y matanda na, sapagkat si Elizabeth ay baog pa. Kaya nga nung sinabi ng anghel na siya ay magkakaanak pa ni Elizabeth, siya'y nag-alinlangan. At sa loob ng 9 na buwan, hindi siya nakapagsalita. Napipi si Zacarias. At nung dumating na ang tamang panahon, siya'y muling nakapagsalita. At ang kanyang winika ay walang iba, kung hindi ang awit at papuri, pasasalamat sa Diyos. At kanyang binikas ang mga salitang ito, "You, my child, shall be called the prophet of the Most High. You will go before the Lord to prepare His way." Tinan ninyo ang sinasabi ng isang ama sa kanyang anak, ni Zacarias kay Juan Bautista. Sinasabi nito, "Anak, ikaw ay magiging propeta ng Diyos, pero hindi ikaw ang Diyos. Anak, ikaw ay maghahanda ng daraanan ng tagapagligtas, pero hindi ikaw ang tagapagligtas." Siguro, kung tayo ang lalagay sa kanyang katatayuan, kung tayo ang magiging ama sa tagpong iyon,
Magiging proud tayo sa ating anak. Anak, ikaw ay isang propeta. Ikaw dapat ang mauna. Ikaw dapat ang makilala. Ikaw dapat ang maging tanyag. Dahil ikaw, anak, ay dakila, abay dapat hindi ka lamang best supporting actor. Dapat ikaw ang main actor. Pero tinanin nyo, malinaw kay Zacarias ang misyon ng kanyang anak. Ihahanda nito ang daraanan ng Panginoon at darating ang panahon na kailangan niyang mag-step back, na kailangan niyang mag-step aside para magkaroon ng kaganapan ang plano ng Diyos. Ganun din po sa buhay natin, mga minamahal na mga kapatid. Marami tayong pangarap, oo. Marami tayong plano. Marami tayong gusto. Marami tayong nais sa buhay na ito. Ngunit minsan, kailangan tanungin din natin ang ating mga sarili. Hindi kaya ang inihiling ng Diyos sa akin ay umatras muna ako? Hindi kaya ang hinihiling ng Diyos sa akin ay isang tabi ko muna ang sarili ko? Hindi kaya ang gusto ng Diyos sa akin ay mag-step back at mag-step aside muna ako? Today, my dear friends, we are reminded that in order for the plan of God to be fulfilled, we have to make sacrifices. And sometimes, that sacrifice is just all about stepping back and stepping aside. Ang sakripisyo, minsan, hindi lang tungkol sa pag-aalay ng oras, ng sarili, ng panahon. Minsan, ang sakripisyo ay pagbibigay daan. Pagbibigay daan sa Diyos at pagbibigay daan sa iba. Mga kapatid, tatandaan mo, hindi sa lahat ng pagkakataon, ikaw ang dapat pinagbibigyan. Uulitin ko, hindi sa lahat ng pagkakataon, dapat ikaw ang palaging pinagbibigyan. May mga tao po kasing ganyan laging pa-main character sa kanilang buhay. Hindi lahat ng pagkakataon, kailangan ikaw ang bida. Hindi lahat ng pagkakataon, sa usapan, ikaw ang dapat huling salita. Hindi sa lahat ng laban, dapat panalo ka. Tatandaan ninyo, hindi sa lahat ng pagkakataon, ikaw ang pagbibigyan. Hindi dahil ikaw ang bunso, hindi dahil ikaw ang panganay, hindi dahil ikaw ang magulang, ikaw na ang pagbibigyan. Hindi dahil ikaw ang lalaki, hindi dahil ikaw ang padre de pamilya, o hindi dahil ikaw ang kumikita sa pamilya, ikaw ang pagbibigyan. Tatandaan ninyo mga kapatid, may mga sakripisyo na nakatago kapag tayo naman ang nagbigay ng daan para sa iba. Kaya naman sabihin mo sa katabi mo ngayon, sabihin mo kapag kakilala mo yan, pagbigyan mo naman ang iba. Sige. Pagbigyan nyo naman ang iba, sapagkat tatandaan ninyo, kapag ang isang tao ay marunong ding umatras, marunong isang tabi ng kanyang mga nais, ang kanyang mga gusto, ang kanyang mga mitiin, malinaw sa kanya kung sino ang dapat manguna. Hindi ang kanyang plano, kung hindi ang kalooban ng Diyos. Amen? Sa pagtatapos po ng pagbabahagi ko na ito, naalala ko po, nung ako po ay unang kausapin ni Bishop Juni, at sinabihan po ako na inire-recommend po ako ng personal board o yung mga kasamahan o lupon ng mga pari, kasama siya, na ako po'y mag-aaral ng canon law. Kinausap po ako ng ilang pari at ang kanilang recommendation, mag-aral ako sa Roma, mag-aral ako sa Espanya. Ang tanong sa akin ni Bishop Juni, gusto mo ba?
Kasi gusto mo yung aaralin mo. At nung mga panahon na iyon, sabi ko talaga sa kanya, opo, Bishop, susunod po ako. But at the back of my mind, nag-iisip na ako ng gagawing dahilan. Una, ayaw ko pong mag-aral sa ibang bansa. Gusto ko po dito lang sa Pilipinas. Pangalawa, gusto ko po na sana wag na lang ho akong i-assign sa parokya. I-attach na lang ho ako sa isang parokya. Gawin na lamang ho akong guest priest sa parokya. Lalo tigit sa pila. Sapagkat dun po ako nanggaling bago ako mapa-assign dito. 2 taon na naman po ako doon. Okay na sa akin ang maging guest priest, ang maging attached priest na lamang. Kaya nung pangalawang beses na kinausap ako ni Bishop para magkaroon talaga ng confirmation, sinabi ko sa kanya, Bishop, pwede po bang dito na lamang sa Pilipinas? Maganda din naman ho ang canon law sa UST. At kung pwede po sana, wag nyo na lamang po akong gawing parochial vicar. I-attach nyo na lamang ho ako. Gawin nyo na lamang ho akong guest priest sa pila. Sapagkat nahihiya po ako na hindi ko magampanan ng tungkulin ng isang pagiging assistant parish priest dahil wala po ako ng Monday to Friday. Simple lamang ho ang naging sagot sa akin ni Bishop. Sige, hindi ka pupunta sa kung saan man sa UST ka mag-aaral. Pero ayokong attach at guest priest ka. Parochial vicar ka pa rin. Pero hindi sa pila. Hindi sa pila. Hindi na po ako umangal. Hindi na po ako, nung mga panahon na iyon, ay nagpumiglas pa. Bagamat may masakit sa kalooban dahil hindi matutupad yung gusto kong mangyari. Ako na nga ang magsasakripisyo pero hindi matutupad. Pero tingnan nyo naman ho ang naging bunga. Tingnan nyo naman ho ang nangyari sa akin. Kung hindi po ako sumunod kay Bishop, kung hindi ko po isinantabi itong mga gusto kong mangyari, una, ay baka sabihin ni Bishop sa akin ay, huwag ka na ngang mag-aral, ang dami mong request, ang dami mong gusto. At yung pangalawa, kung ipinilit ko po ang gusto ko, edi sinsanay, hindi ko kayo kasama ngayon. Di sinsanay, hindi ako napa-assign sa isang napakaganda ding parokya. Ay tinanin nyo, naka-chandelier pa. At ako po'y pawisan talaga palagi sa misa. Tinan nyo, saan ako dinala ni Lord? Sa may aircon na parokya. At hindi lamang iyon, kasama ko pa ang mga tao na punong-puno ang siglang pananampalataya, kayo pong mga tagapasita. Hindi lamang linggo-linggo, hindi lamang ngayong simbang gabing ito, kung hindi hanggang matapos ko ang pag-aaral ko na ito. At sana, natutuwa po kayo sapagkat ako po, tuwang-tuwa ako na kayo ang kasama ko dahil meron po akong kayo. Salamat po sa inyo. At gusto ko lamang sabihin, mahal ko po kayo mga tagapasita, muamua, chup-chup. Mamamas ko po ako sa inyo. Mga minamahal na mga kapatid, sometimes we just have to give way to the will of God. To set aside our plans, to set aside our dreams. And when we do that, we will always see God's greater plan in our lives. Ngayon po, nasa huling araw na tayo ng ating simbang gabi. Balikan natin ang ating pinaghandaan sa loob ng 9 na araw para sa darating na pagdiriwang natin ng Pasko. Tinatawag tayo ng letter C. Nang ibig sabihin ay
Lakas-lakasan nyo, tuling araw na. Anong letter C? Ang tunay na pagbabalik loob ay hindi lamang pagbabago ng gawain, kung hindi pagbabago ng puso. Pinatatag tayo ng letter H, na ang pag-asa, mga minamahal na mga kapatid, ay siyang liwanag sa gitna ng dilim na ating tinatahak. May liwanag na dadating sa ating buhay. Tinuruan tayo ng letter R, na kung saan sa mga tagpo ng ating buhay, napakaganda na tayo'y maging handa palagi upang tanggapin ng ating Panginoon. Hinamon tayo ng letter I, sapagkat kapag ikaw ay inspired, makakagawa ka ng mabubuting bagay at masusunod mo ang kalooban ng poong may kapal. Hinubog tayo ng letter S, na kung saan itinuro sa atin sa mga tagpo ng buhay na tayo'y tahimik, ang Diyos ay kumikilos. Ang Diyos, mas mapapakinggan natin ang kanyang tinig. Pinalalim tayo ng letter T, ang lubos na pagtitiwala natin sa Diyos, kahit hindi natin alam ang mangyayari, ay magbibigay sa atin ng lakas ng loob na harapin ang mga hamon ng buhay. Inanyayahan tayo sa letter M, na palakihin hindi ang ating sarili, kung hindi ang Diyos bilang sentro ng ating buhay. Tinuruan tayo ng letter A, ang masayang paghihintay. Ang paghihintay na punong-puno ng pagtitiwala, paghihintay na punong-puno ng pananabik, sapagkat batid natin ang katiyakan. At ngayong huling araw ng simbang gabi, hamon sa atin ang letter S. And step aside. Ang isang tabi, ang mga plano natin. Ang isang tabi, ang mga gusto, ang mga nais, ang mga mitiin natin, minsan maunawaan at mangyari ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Ito po ang tunay na paghahanda ng Pasko. Hindi lang sa palamuti, hindi lang sa pagkain, hindi lang sa regalo. Ngayon ang tanong ko sa inyo, nakahanda na ba kayong ipagdiwang ang darating na Pasko? Yes or no? Yes. Salamat sa ating pagninilay. Salamat sa inyong patuloy na pagbibigay ng sarili. At ito lamang ang gusto kong iwan sa inyo. If we only practice the letters of Christmas, we will not only experience the true spirit of Christmas, but we will always encounter Christ, encounter God in our lives. Amen.